light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGI and Islam mga kapatid. So sa ating topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa theology about Bible. Ayan, so ang ating first speaker dito si Brother Jules at second speaker dito si Brother Ali ng Islam mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross. At meron tayong 5 minute na final conclusion, mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, meron tayong rule number 1, yung limit sa pagsagot. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin sa loob lamang ng 20 seconds. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot muna sa pagpipilian bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama o mali o hindi, pula or puti, pili mo na bago magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi niya masagot ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siyang pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at tumawag lamang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, magbibigay ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, syempre magbibigay kayo ng talata dyan. Pero ang mga sagot na wala, tinatanggap pa din as a valid answer. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first cross-examination, pag sinabi niya na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan at sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So either minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion.
Rule number 8, pinagbabawal natin ang panlalait pisikal. Kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Pero meron akong pinapayagang mga salita gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang at iba pa ay pwedeng gamitin na konteksto. Pwedeng gamitin mga kapatid. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko papayagan may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, pinapayagan ko kayong magtanong na mga sensitibong paksa kasama doon yung personal na buhay. Ngunit meron din karapatan ang tinatanong na piliing sagutin o hindi. Rule number 11, 7 minutes lamang ako maghihintay pag ma-disconnect ang ating debater. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi din ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o ibang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung yung moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmatives? First speaker sa lahat ng nabanggit? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon po ang affirmative. Thank you. Okay. Sumasang-ayon din ba ang ating second speaker? Sangayon bro. Ayan Thank mga you. kapatid. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience. At baka pwede nyong ikwento kung saan ba nanggaling ang topic na ito at paano ba naikasa ito. Unahin natin ang ating first speaker. Pakilala ka kapatid. Okay, maraming salamat po sa mga nakikinig natin, mga viewers ngayon, sa mga kapatiran, sa tunay na mga kapatid sa MCGI at sa mga kaibigan kong mga Muslim, mga Islam. Ang naganap po ang debating ito sapagkat matagal na po kaming magkakilala nito ni Brother Ali ng Muslim. Ngayon ay gusto kong subukan yung Biblia kung marunong siya umunawa nito. Kaya ang topic po ay theology about Biblia. Maraming salamat mga viewers. Abangan ninyo dahil mayroon tayong mga sorpresa na itatanong sa ating kaibigan. Okay, at syempre yung ating second speaker naman, pakilala ka kapatid. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Assalamualaikum, magandang gabi sa lahat. Brother Ali, mga kapatid, ating kakristyano nila. At itong ating talakayan mga kapatid, katulad ng sinabi ng ating moderator ay Theology of the Bible, pag-aaral sa kung sino ang Diyos gamit ang Biblia. Pero matadawit natin ito kung ano itong Biblia kasi nagsimula itong talakayan ito dahil lagi nating nakakapanayam si Brother Jules at gamit-gamit namin yung Biblia. Ito ang dahilan na iniwan namin yung Biblia. So, isinisisik pa rin sa akin. Kung gano'n, napunta kami ngayon dito sa pag-uusap na ano ba talaga ang theology of the Bible. So, malalaman ninyo ngayon sa stand niya at stand ko. Thank you, Brother Rasha. Okay, pamute na lang bro Ali. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at kung gusto nyo yung mga ganitong usapan, please share yung ating live streaming ngayon. Kung saan man kayo nanonood, dyan ba kay Brother Ali o dito sa akin mga kapatid, you can comment at highlights or at followers para automatic na mag-tag ang inyong mga friends mga kapatid. So mga kapatid, bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative. Si Brother Jules patungkol dito sa ating topic na theology about Bible. Brother Jules ng MCGI, your time start now bro. Okay, maraming salamat Brother Rasha ang ating moderator, no? At ngayong gabi mga kaibigan ay mayroon po tayong pag-aaralan patungkol po sa theology about Biblia na dapat nating pansinin at paniwalaan at sa ating sasampalatayanan dahil napakahalaga nito, no?
Isa sa theology na ating pag-aaralan ngayong gabi, ang Hebreo 1:8. Ito, siguro familiar dito si Brother Ali dito sa Hebreo 1:8. Basahin po natin ang itinuturo ng Biblia, no? Sabi rito, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. No? Ang sabi sa talata, ngunit, no? Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Sinasabi ng Ama rito, ang pinapatungkulan, yung anak, no? Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Maliwanag po sa talatang ating binasa na isa sa theology ng Biblia na ipinapakilala ng Ama mismo ay Diyos ang kanyang anak. No? Napakaliwanag. Ano ang halaga ng pagiging anak ni Kristo sa ating kapanahunan, sa ating mga isang katauhan, no? Ang sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutang ito, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, Brother Ali, no? Napakaliwanag ng talata. No? Sabi ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, huwag mo tatanggihan yan. Di ko alam kay Brother Ale, dati siyang tawag rito, dati siyang Kristiyano, kaya lang, hindi ko alam bakit siya lumayas, ano? Sabi niya, iniwan na namin ng Biblia dahil alam na namin yan. Sabi niya, no? Pantas. No? Ang dating niya, pantas. Ang sabi dito sa 2 Timoteo 3:7, na laging nagsisipag-aral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Isa rito ang binabanggit ng Biblia. Isa dito ang ating kaibigan na si Ali Javier, na isa sa laging nagsisipag-aral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan ang sabi ng Biblia sa ating kaibigan. Maliwanag po yan. Kaya, sabi ni Kristo, bayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag. Ayan, no? Ayan, tawag pala ni Kristo. Mga bulag, ng mga ganitong uri ng tao. No? Ayon sa theology ng Biblia, may banggit si Kristo na yung mga tao na yan, mga bulag. Sabi niya, bayaan ninyo sila. Mga bulag. O mga bulag ang tawag. Itong ating kaibigan, tutol lang ito sa Biblia, no? Kaya sabi ng Kawikaan 14:7, lista mo kung doon ka magtatanong, okay? Paroon ka sa harapan ng taong mangmang ay hindi mo mamamalas sa kanya ang labi ng kaalaman. Sabi ng Biblia, pumaroon ka sa harapan ng taong mangmang. Sino yung mangmang? Ay yung kausap natin, at hindi mamamalas sa kanya ang labi ng kaalaman. Sabi ng Biblia, kaya Javier, pumaroon ka sa harapan ng taong mangmang ay hindi mo mamamalas sa kanya ang labi ng kaalaman. Tututol lang ito eh. Nagmamarunong lang itong si Ali Javier sa Biblia eh. Inatakwil niya, ito raw ay salpukan daw eh. Kaya sabi sa Roma, sabi ni Pablo sa iyo, sabi ni Pablo sa iyo sa 1:22, ang mga nagmamarunong
ay naging mga mangmang. Ayan, sabi ni Pablo sa'yo, ang nangagmamarunong ay naging mga mangmang. Ayan, Brother Adier, ay nagmamarunong ka, no? Tinututulan mo ang theology ng Biblia. Sabi ng Biblia, ang mga nagmamarunong ay naging mangmang. Ang tawag ng Biblia sa mga ganitong tao, mangmang. Ayan. Kaya sabi sa Kawikaan, sa 5:23, siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo. Kita mo, umalis ka. Dati kang Kristiyano, nagbabasa ka ng Biblia. Umalis ka, nagmarunong ka. Kaya sabi sa Kawikaan 5:23, siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at siya'y maliligaw. Ayan ang theology ng Biblia. Maraming sinasabi sa iyo na mamamatay ka raw sa kakulangan mo ng turo. Umalis ka kasi. Ayan, napakaliwanag. Nangangaral ngayon si Brother Leano, nandun na siya sa kabila. Sabi ng Biblia, sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Sabi ng Biblia, nagpapanggap ka raw na nakikilala mo ang Diyos. No? Ngunit, ikinakaila sa kanilang mga gawa. Ayan naman pala. Ikinakaila, yung mga gawa mo, ikinakaila. Bakit nag-Muslim ka pa? Nandiyan ka na sa liwanag. Nakatikim ka na ng hiwaga ng Diyos sa pagbabasa ng Biblia kahit papano. Ba't lumayas ka pa? Sabi ni Pablo sa iyo sa 2 Corinto 4:4, binulag ng Diyos na ang sanglibutang ito ang pag-iisip ni Javier. Ayan o, ang liwaliwanag, binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip. Yung mga pag-iisip diyan kasama ka. Upang huwag sumilang sa kanila ang ebanghelyo at kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng kanyang pagka-Diyos. Kailangan pala, kilalanin mo si Kristo na Diyos para sumilang sa iyo ang kaliwanagan ni Kristo. Ayan, wala signal siya, loading. Ngayon, mga kaibigan, tuloy tayo sa pag-aaral ng theology na mga binabanggit ng Biblia. No? Some people maybe have already registered, some not registered. Maingay siya, Mr. Moderator eh. Maingay siya, nagbibinta yata, nasa tindahan. Okay. Ngayon mga kaibigan, isa sa ating itinuturo ngayong gabi, isa sa theology na ating pinag-aaralan, ang makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos. Sabi sa John 1:1, nang pasimula siyang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Napakaliwanag po ng theology ng Biblia na ang Kristo ng Diyos ay tinatawag na Diyos sa Biblia. At yan po ang ating dapat sampalatayanan sapagkat yun po ang theology ng Biblia na itinuturo magpakailan paman. Ayan, napakaliwanag. Hindi ito maunawaan ng mga Muslim, no? Kasi ang sabi, okay, salamat. Ang sabi sa Daniel 12:10, wala sa masasamang makakaunawa. Yan, sabi ng Biblia, sa mga ganitong uri ng tao, hindi makakaunawa talaga. Tututol lang sila. Masasama ang tawag no, mga bulag, sabi ng Biblia sa 2 Corinto 4:4, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Ayan, napakaliwanag po ng ating mga banggit ng Biblia. At dyan sa mga talata na yan na nailista ni Brother Ali, ay doon siya magtatanong. Okay? At ngayon ay tatapusin ko na ang ating presentation sapagkat napakahaba na ng theology ng ating pinag-aaralan. Baka makalimutan nyo na yung iba. Okay? Time. Yan, nagtatapos ang unang pahayag ng ating first speaker, Brother Jules ng MCGI. At dako tayo sa unang pagtatanong ni Ustad Ali Javier ng Islam. Your time start now, bro. Thank you, Brother Rasha. Brother Julius, unang tanong. Yes, sige. Yung pinaliwanag mo, yung tindig mo, hindi tinatanggap ng kakristyano mo na Katoliko o born again kasi ang pinaliwanag mo para lang sa MCGI na sikta.
Kristyanismo. Tama o mali? Tinatanggap yan ng ibang mga sekta like born again. Brother Rosia, Dahil objection please. Objection. Di ba mayroon tayo doon categorical is must be answered categorically bago magpaliwanag. Okay. So, ang question dito, tama ba o mali, Brother Jules? Meron ka ba ang counter objection or ready ka na mamili, Bro Jules? clarification lang ako. Clarification, pero depende yan kay Ali kung ika-clarify Ano niya. yung i-clarify na natin yung tanong niya? Ano yung tanong mo? Paulit. 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 Ang tanong, yung pinaliwanag mo, pinag-aaral hinggil sa Biblia, yung theology, para lang sa MCGI yun dahil hindi tinatanggap ng kakristyano mo na Baptist o Sabatista o Katoliko. Ayaw nilang tanggapin yung pinaliwanag mo. Tama o mali? Tama ba daw o mali? Mali ka. Mali. Mali ka. Tinatanggap yan ng Kristiyano na ibang Kristiyano dahil kinikilala nila na si Kristo ay Diyos. Alam natin yan eh. Ang INC lang ang hindi ko may kilala niyan at kayo. Okay, next question. So, paanong tinatanggap nila kung magkakaiba kayo ng sikta? Di dapat magkaisa kayo. Tama o mali? Mali ka ng pagkaunawa dahil tinatanggap nila doon sa kalagayang Diyos si Kristo. Tanggap nila yon. Okay, next question tayo. Yung Iglesia ni Kristo, malinaw, hindi tinatanggap na Diyos si Kristo. Pero sabi mo, tinatanggap nila. So, nagsisinungaling ka, malinaw. Tama o mali? Objection, Mr. Moderator. Wala akong banggit na Iglesia ni Kristo. Wala akong banggit na ganyan. Okay. Next question. Out of topic. Negative. Second speaker, may counter objection ba? Or hahatol lang? Counter objection, Brother Rasha. Proceed. Malinaw yung sinasabi niya na tinatanggap daw ng kakristyano niya yung paliwanag niya na hindi naman nagkakaisa at lalong hindi tinatanggap ng Iglesia ni Kristo na si Kristo ay Diyos. Pero nagsisinungaling siya. Okay. So ganito mga kapatid ha. Ang tanong, again, kung iniisip ng kabilang panig na ang Iglesia ni Cristo kasama dun sa Kristiyano, hindi ko pinapakailaman yan. Pero Brother Jules, ang question dito, Bro Ali, paulit nga bro, yung tanong mo. Thank you, Brother Rasha. Ang paliwanag niya kasi sa topic natin na Theology of the Bible, ay yun na nga, pinalitaw niya na si Jesus ay Diyos. At ang tanong kanina pa, hindi tinatanggap ng kakristyanuhan, lalo na si Jesus Cristo ay Diyos, hindi tinatanggap ng Iglesia. Tama o mali? Dapat sagutin niya po yun question. na tama. So, tanongin ulit, tama ba o mali? Tama ba daw o mali? Hindi tinatanggap ng Iglesia ni Cristo. Mali kasi hindi Mali. kasama rito ang Iglesia ni Kristo kasi hindi yan tunay na Kristiyano. So, next question. Next question. Okay. Nung sinabi ni Jesus na tao ako, pero sinabi mo naman na Diyos si Jesus. So, sinong paniniwalaan namin? Ikaw o si Jesus? Siyempre, ang paniniwalaan natin na ako at yung aral ni Jesus na siya ay Diyos. Next question. Next question. Ulitin ko lang yung tanong, please. John 8:40, ang sabi ni Jesus ay tao ako, pero nagpaliwanag ka na ikaw nagsasabi na Diyos si Jesus. Paniwalaan ba namin si Jesus o ikaw? O parehas kami paniwalaan mo kasi mali ang tanong mo. Mali yung pakahulugan mo sa tanong mo dahil hindi siya tao. Hindi tao ang Kristo. Alam mo ba yon? Hindi siya tao. O, next question. Next question. Nung nagbuntis si Maria, nagdalang Diyos ba siya o nagdalang tao ayon sa Biblia? Nagdalang Diyos yun. Kasi Nagdalang mababasa natin sa John 1:1, ang pasimula, siya ang Diyos. O, next question. Galingan mo naman. Next question. Brother Rasha, mag-ano na ako, wave na ako ng Sige. oras kasi sinungaling naman yung aking tinatanong. Sige. Diyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating second speaker. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Farhana Guro. Sabi niya, Bing takbo, takot kay Ali. Shoutout din kay Loyalty. Haha, dyan kayo maniwala kay Jules. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez. Bugbog sarados na si Ali Javier sa topic na pagka-Diyos ng Panginoong Hesus Kristo hindi pa rin nadala.
Shoutout din kay Migs Edgar, hindi man lang nakaporma si Ali Javier, alibay lang. Shoutout din mga kapatid kay Farhana. Sabi niya, kayang patunayan ang topic nyo kung ang Bible ay tama. Alis ba sila sa mga sekta nila? Shoutout din mga kapatid kay Rolando Barcena. Si Ali nagtapos yan sa King Fahd University sa Riyadh with PhD major in Taqiya. Shoutout din mga kapatid kay Mono. Tutol po talaga sila kasi iba po ang Diyos nila at hindi Diyos sa kanila si Kristo. At shoutout din kay Abdur Rashid. Sabi ni si Ali, Abdur Rashid, mas mainam na transparent yung tipong kitang-kita ang mga debatista. Okay mga kapatid, so dako tayo sa ating negative presentation. Brother Ali, your time start now. Thank you, Brother Rashid. Brother Jules, take down notes ka para may tanong ka. Okay? Dumiritsa ko na kaagad sa Hebreo 1:8, tapos kung ano-ano na lang sinabi mo, hindi mo naman lang pinakilala yung Biblia mo. Alam mo ba na ang topic natin ay Theology of the Bible? Dapat pikilala mo muna, alamin natin muna kung ano itong Biblia bago mo talakayin kung ano yung kaalaman hinggil sa Diyos, dahil ang kahulugan ng Theology of the Bible ay doktrina o kaalaman hinggil sa Diyos na gagamitin natin itong Biblia. Nanawaan mo ba? Kaya nga nung tinanong ka, brother, ang mga Kristiyano na iglesia o born again, Katoliko at marami pa, hindi ko napapangalanan, hindi nila tinatanggap yung turo mo kasi nga NCGI sa'yo, EDD, di ba? Ang dating daan. Pero sila iba, nangangahulugan na ang isagot mo doon is yes, hindi kayo nagkakaisa, nagkakawindang kayo. Di ba? Sa una pa lang, nagsinungaling ka na. Nung tinanong ka, kung Diyos si Jesus, sa paliwanag mo. Tapos, ang mga iglesia ni Kristo, saksi ni Jehovah, ayaw nilang tanggapin na Diyos si Jesus, gamit nyo, Biblia ninyo. Yes or no? Hindi kayo nagkakaisa. Dapat ang sagot mo lang dun, bro, yes, hindi kayo nagkakaisa. Tapos, magpaliwanag ka sana. Yun ang hanap namin eh. Okay, nakikita mo ngayon na sinabi mo kanina na mangmang ako, hindi ako nag-react. Pero sabi ni Brother Rasha, hindi natin kukutsain ang bawat panig. Pero nung nag-stand ka, sinasabihan mo ako mangmang eh. Makikita ngayon kung sino yung mangmang, di ba? Sa punto ngayon, hindi ba nung sinabi ni Jesus, tao ako, John 8:40, malinaw. Pero ikaw nagsasalita na sinabi ni Jesus na Diyos siya. Wala ka naman binigay na talata. Kaya nang tinatanong ko, sino paniniwalaan namin? Ikaw ba o si Jesus? Anong sabi mo? Di ba ikaw? O di wow? Nasaan yung patunay mo na ikaw paniwalaan namin na Diyos si Jesus? Mismo si Jesus nagsabi na tao ako, sa Biblia mo pa lang. Okay. Doon sa pagbubuntis ni Maria, nasa Biblia mo yon, si Maria ay nagdalang tao. Yes or no? Sabi mo no. Nagdalang Diyos, sabi mo, nagdaragdag ka, nagsasabi ka ng salita na wala sa Biblia mo. Puntahan natin ngayon kung ano Biblia mo, okay? Nung tinanong ako ng mga katunggali ko, bakit mo ginagamit ang Biblia? Hindi ka naman base sa Biblia ko, Muslim ka naman. Ito sagot ko sa kanila. Ang Biblia pang kabuuan ay chismis, naghalong tama at mali. Bakit? Okay, alamin muna natin. Itong Biblia ay tinatawag na salitang Biblia ay nagmula sa Griego o Greek na ta Biblia. Ibig sabihin, mga aklat. Dahil nga Biblia ay binubuo ng maraming mga aklat. Nandyan yung 73 books, 66 books. Si John the Baptist, yung aming katinggali na si James na Baptist, nung tinanong ko, alin ang tamang aklat ng Biblia, yung 66 books ba o 73? Ang sagot niya, yung 66 ay inspired, pero yung 73 ay dagdag. Sa makatuwid, pansinin mo, ang Biblia ay dagdag bawas yan. Maisip mo ba ngayon na yung basihan mo ngayon sa relihiyon mo ay dinagdagan, binawasan? Kung pansinin mo yung RSV, Revised Standard Version Bible, ang revised o retoke, dagdag, bawas. Kita mo? Kaya nga ang daming pinagdaanan ng Biblia na dagdag bawas, walang original. Bigyan kita ng isang
talata, Lucas 1:3. Okay? Napagpasyahan kong isulat sa iyo ng maayos kagalang-galang na Teopilo. Sabi ng author, sino yon? Di kilala. Hindi rin kilala yung Teopilo. Di ba yung Biblia mo, mayroong tinatawag na four canonical gospel? Matthew, Lucas, Juan, Marcos. Kung basahin mo sa English, according to, ayon kay Marcos, ayon kay Lucas, ayon kay Matthew, di ba mga ganun? Dapat ayon kay Jesus, dahil kung ang Bible na tinatawag, yung aklat na nanggaling sa Diyos, na pinagkaloob sa bawat propeta, kasi kinikwento ng Quran na mayroong binigay sa mga naunang propeta. Injil kay Jesus na isinalin nilang gospel daw, Torah kay Moses, Zabur kay David, fine. Hindi namin tututulan kasi nasa Quran lahat, pero tinututulan ko na yung Biblia mo galing sa Diyos. Bakit? Dahil ang daming salungatan, windangan eh. Pansinin mo, 89:34 ng Salmo, hindi babaguin ng Diyos ang tipan. Bakit may bago kayong tipan? Kung ang tipan na tinutukoy ay huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan dahil one God absolute lang, bakit Trinidad ang Diyos nyo? Dagdag bawas kasi Biblia mo. Kung basahin mo yung Biblia mong Bisaya, Bisaya lang. Tinanong ko si James noong nakaraan, di ba yung Biblia nyo kung English, English lang, kung Tagalog, Tagalog lang, kung Bisaya, Bisaya lang? Unlike ng Quran na kung may salin Tagalog o English, laging nandun yung Arabic. Sagot ba naman ni James mali ka. Dapat ang isagot niya tama, yung Biblia namin walang urig. O di na. Fine, tignan ninyo bro. Sa Jeremiah 8:8, paano ninyo sinabi kami ay pantas? At ang kautusan ng Panginoon ay sumasa amin, ngunit narito ang sinungaling na pansulat. Sinungaling na pansulat ng mga eskriba, sumulat sila ng kasinungalingan. Kaya ang Biblia nyo, sinulat ng mga sinungaling na eskriba, kaya dinadagdagan, binabawasan. RSB, Revised Standard Version Bible. Kung walang Quran, Brother Julius, alam ko bang sabihin ito? Hindi, kasi kakawindang niyo ako dati. Kaya nga iniwanan ko Biblia nung nalaman ko na eh. Na kung malaman mo rin ito, kaya hingin mo sa Diyos na magabayan ka. Lalo na yung mga nakikinig na nagko-comment sa binasa ni Brother Rasha. Si Brother Rasha, inshallah, pag nag-Muslim lang to, inshallah, kasama na natin siya eh. Okay. Nasa Quran chapter 2 verse 79. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah. Tagalogin ko Jules kasi hindi mo naintindihan talaga 'yon. Ito yung Quran eh. Binabasa yung orig at isinasalin natin sa lengguwahe nating maintindihan. Unlike yung Biblia nyo, kung Bisaya lang, Bisaya lang. Kung Kapampangan lang, wala nang orig. Tagalogin ko yung binasa natin, chapter 279 ng Quran. Kapahamakan o kawawa yung mga tao na nagsulat ng aklat. Yan na yung aklat ninyo. Sa sarili nilang unawa, sa galing sa kanilang kaisipan. Sinulat nila sa kanilang mga kamay at pagkatapos ay kanilang sinasabi na galing sa Diyos. Di ba sinasabi nyo na galing sa Diyos Biblia nyo, nadagdag bawas? Original ba yan? Sinong propetang tumanggap? Ibalik mo sa akin yung tanong na yan, may isasagot ako. Anong origtics ng Biblia mo? Ibalik mo sa akin kung origtics ng Quran. May sasagot kami. Kaya nga nagkaisa ang mga Muslim kung sino ang Diyos, particularly Allah. Pero kayo, nagkaisa ba kayo na Jesus ang Diyos? Hindi naman na. Balikan natin ngayon. Inshallah, yung topic natin. Theology of the Bible. Kaalaman o doktrina o anuman kaalaman na hinggil sa Diyos na gamit ang Biblia. So nalaman natin kung ano yung Biblia mo ngayon. Sa Isaiah 46:9, kung ikumpara mo sa Quran dahil pinumpirma ang mga to, Quran 112 verse 4, ang Diyos ay mag-isa at walang kagaya. Dahil dagdag bawas Biblia mo, bakit nyo ginawang Ama ang Diyos? Bakit tatlo sa isa? Hindi naliligaw kayo. Diba, iisa ang Diyos? Bakit ngayon sinasabi nyo na mayroong Ama, Anak, Espiritu Santo, Yahweh, Jehovah? Diba? Maligaw kayo. Kaya nga magkakaiba kayo ng relihiyon ng sikta eh. Kahit gamit nyo Biblia, iisa eh. Hindi ba tinuro ni Moses matinong talata, Deuteronomo 6:4, Old Testament? Sa New Testament, pagdating ni Jesus sa Marcos 12:29, one God din tinuro.
Ay, ba't kayo nagtuturo ng salu-salumat ngayon na hindi kayo nagkakaisa sa religion nyo at paniniwala nyo? Eh, dumating ang huling propeta. Kinumpirma ang one God din. Thank you, Brother Rasha. So, nakita mo, Brother, Jules, na yung Biblia mo mismo, kung ang turo ay hinggil sa Diyos, one God, okay, ito yung mainam. Diba? Kaya kung pansinin mo ang turo ng Muslim, walang pagkaiba sa turo ni Moses o ni Jesus. Dahil, ang turo sa Islam ngayon ay ipinagpatuloy ng Propeta Muhammad, peace be upon him. One God absolutely. Okay, yun ang turo ng Biblia mo. Kaya lumitaw ang Iglesia ni Cristo o Saksi ni Jehovah na nagtuturo rin ng one God. Pero dahil kawindang nyo sila, walang tama sa inyo. Dahil naligaw kayo. Alin ang tama? Nasa Islam. Nagtuturo ng one God. Incomparable ang Diyos. Hindi pwedeng tawaging Ama, hindi nagkaanak, at lalong hindi naging tao na pinapo sa cross. Blasphemous po yan. Kaya pamumusong yan sa Diyos ng kalaking kasalanan. Nalaman ninyo ang mensahe ng Islam, wala kayong kapagtaunan. Thank you, Brother Raja. Okay, so dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating first speaker, Brother Jules ng MCGI. Your time start now, bro. Okay, una kong tanong. Naunawaan mo ba ang pakahulugan ng John 8:40? Yes or no? Yes. Sabi ni Jesus, ako ay tao. So hindi na natin yun sasalungatin dahil anak siya ni Maria. Tao siya, linampinan, kumain, natulog, lumago ang kaalaman, nagdasal siya sa Diyos. Tao yun. Thank you. Next question. Next Okay, question. next question. Ang sabi mo, alam mo ang pakahulugan ng John 8:40. Kaya magtatanong ako ng pakahulugan dyan. Ano ang liswabutam? Ano ang liswabutam ng sitas? Ano ito? Sagot. Liswabutam. Paulit yung tanong, please. Ano ang liswabutam ng sitas na ginamit mo? John 8:40. Oh, liswabutam. Ano ito? Brother Rasha, mag-objection mo na. Time stop. Objection, bro Ali. Proceed. Hindi ko alam kung Bisaya ba yung salita niya o papanggit nyo. Ano daw yun? Okay. Tagalogin niya lang o kaya English. Wag lang yung ibang Counter. salita. Okay, bro Jules, may objection dito yung sa language daw na ginamit mo. May counter objection ka ba or Okay, okay. Oh, sabi niya kanina, alam niya ang pakahulugan. Nasa Greek po yan, Greek. Ginamit niya yung John 8:44. Tinatanong ko siya sa Greek. Okay. Sabi niya 10 seconds kung di niya kaya sagutin. Okay. So, bro Ali, Greek daw yung ginamit niya. At ang request dito ni Brother Ali, pwede ba daw itagalog o English? Hindi. Hindi daw. Brother Rasha, Hindi ko sana tatagalogin para ang mahirapan. topic namin, Greek sana. Sana ang Okay, topic okay. namin kung anong lingwaheng Greek. Oh. Okay, 10 okay. So, seconds ganito. Bye. Ipaliwanag mo na lang, bro Ali. 10 seconds, bro. Proceed, bro. Okay, thank you, Brother Rasha. Brother Jules, huwag kang magtanong ng Greek o Bisaya o Panggalatok kasi Tagalog tayo eh. Okay? Hindi naman yun ang topic natin kaya hindi ko pinagandaan yan. Okay? Next Next question. question. Okay, dahil hindi mo alam ang sagot at nag 10 seconds ka para kay Morts ay para sa mahihina. Wait lang. Next question. Wait lang. Objection ulit kay bro Ali. Anong objection, bro? Di ba walang side comments? Huwag siyang mag-side comments bago siya magtanong. Tanong agad, please. Thank you. Okay. Bro Jules, nagsa-side comment ka daw, bro. Pero ganito, bro. Direct na sa question, bro Jules, ha? Proceed ka, bro. O, kung ma-premise ka, pakinggan ko muna kung nagpe-premise ka. Proceed ka, bro. Okay, next question Time resume. tayo. Okay, premise ako. Hindi niya nasagot ang liswabutam. No, mga kaibigan, hindi niya nasagot ang liswabutam, kaya next question ako. Ano ang Chumasirdan ng sitas ng John 8:40? Chumasirdan. Okay, Brother Rasha. Okay. Hindi ko alam kung nauunawaan ni Jules yung roles ng ating Objection, Mr. Moderator. Wait lang. Si bro Ali muna, Ako ha? ang nag-objection. Okay. So, bro Ali, anong objection ulit, bro? Bakit siya nagtatanong ng mga lingwaheng hindi naiintindihan? Okay. At hindi naman yun ang pinag-usapan namin
Kulit Okay, eh. okay. So, nag-object dito again si Brother Ali dahil yung word hindi familiar. Bro Jules, counter Okay, objection or hahatol na ako? Counter ako. Kasi kanina, nagtanong ako sa kanya kung alam niya pakahulugan ng John Forte. Kaya sinusundan ko siya. Kung alam niya ang Liswabutam at Chumasirdan. Okay, Okay. so ganito mga kapatid. Again, Bro Ali, paliwanag mo bro. 10 seconds ka bro. Proceed bro. Okay. Hindi naman namin kasi brother pinag-usapan na ipaliwanag ko sa Greek o sa anumang salita. Hindi. Ang pinag-uusapan natin kasi dito ay kung sino ang Diyos gamit ang Biblia. Next question. Bakit ka pumunta sa butang-butang na yan? Ano ba yung Next butang question. Next question tayo. Dahil premise tayo, no, hindi mo nasagot sa Greek, lilipat ako ng English. Yung bang ipinahayag mo kanina na isang talata lang ang ginamit mo, matatawag ba nating itong dishonesty truth o subjective? Pili sa dalawa. Categorical. Subjective bro. Bakit ka Subjective. mo? Pansinin mo. Alangan naman na magiging hindi tayo matapat. Ang atin pinag-uusapan hinggil sa Diyos eh. So dapat kung anong tinuro ng propeta, kung salita ng Diyos yan, hindi magwiwindang yan. Tama lang yung study namin. Next question. Next question. Okay. Ang sabi mo ay subjective ang sagot mo. So inaamin mo ngayon sa harapan ng mga viewers ngayon na nagsasalita ka sa ganang iyong sarili. Inaamin mo ito? Hindi ako nagsasalita ng ganang sa akin lang kasi ang akin kahawig ko o kaya kapanig ko yung mga propeta eh. Ikaw sarili mo lang yan, ikawindang mo ka Kristiyano mo pa eh. Kung kapanig mo ang propeta bro, dapat hindi tayo nagtatalo. Thank you bro, next question. Okay, next Next question question. tayo. Kanina nagtanong ako sa iyo, premise to, ano? Dishonesty yung pahayag mo o subjective? Ang pinili mo ay subjective. Ano sa Tagalog? Ano ang definition ng subjective kung alam mo? Yun nga, ito pinag-uusapan natin, isang subject, isang topic. Tama ba? Huh? Ang stand mo, iba sa stand ko. Wait lang, Kung sumasagot na. dishonesty piliin ko, di mas matindi. Dahil ikaw nga yung dishonest dito na walang katotohanan. Eh. Di ba? Kaya nga nung tinatanong kita kung Diyos si Jesus o tao, sabi mo Diyos. Wala ka namang Next katunayan. Next question. Okay, next question tayo. Ibig sabihin, hindi mo alam ang definition ng subjective o kahulugan nito? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Brother Rasha, Yes or no? Objection mo na. Bro Ali, Objection. objection proceed bro. Dapat Wait lang. ang itanong niya yung brother Rasha, yung kasi ang persistent alam ko kung ano yung related doon sa topic na in-stand ko eh. Okay. Bakit napunta siya ngayon doon sa kung ano-anong salita? Na wala namang kaugnayan doon sa Counter topic. ako. Counter. So, pumasok to sa objection pero ang naintindihan ko, nagtatanong daw si first speaker ng hindi mo sinasabi o ninalatag, no? Bro Jules, counter objection, bro. Counter, Malaysia. Dahil tinatanong ko siya, Mr. Moderator, doon ba sa pahayag niya kanina na isang talata lang ang ginamit? Ang ano ba niya doon, ang pagpipilian, Okay. dishonesty o subjective? Pumili siya ng subjective. Kaya kinaklaro ko sa kanya, ano sa Tagalog ang subjective? Okay, Kasi hindi niya naintindihan. Oo. So, ito yung judgment natin. Ang kinukuha ko lang dito, mga kapatid, yung sa objection na hindi daw nilatag o sinabi yan ni Brother Ali. So, Bro Ali, pa-next question natin to, bro. Bro Jules, proceed, bro. Okay, next question. Nandiyan ka pa, Brother Ale? Loading ka. Wala si Bro Ali. Natumakbo na, bro. Tumakas. Okay, wait lang, bro. So, shoutout mo na mga kapatid sa ating nasa live. Nandyan si Farhana Guro, mga kapatid. Si Ronzen de la Cruz. Tawagan muna natin si Brother Ali. Baka nawala yung kanyang signal, mga kapatid. Mahinang aral. Mahinang signal. So mga kapatid, habang hinihintay natin si Brother Ali, tinatawagan natin siya. Yan, shoutout mo na mga kapatid kay Ronzen de la Cruz, Khalid Dawa Misor, nandyan din si Brandon, si Loyalty mga kapatid, at si Farhana, nandyan din. Okay.
Okay, so proceed tayo sa question and answer. Bro Jules, Okay. I miss you, bro. Okay, next question tayo. Yamang isang talata lang yung ginamit niya, John 8:40, at sumalita na siya ng ngaw-ngaw. No, laway lang ang ginabi niya. Susunod na tanong. Okay, susunod na tanong tayo. Maingay si ano eh. Sige lang, proceed lang. Okay. Yung bang pahayag mo kanina na isang talata lang ang ginamit mo, 8:40, matatawag ba natin itong lack of the knowledge truth o lack of understanding truth? Pili sa dalawa. Pili. Parehas lang, bro. Parehas. Kasi ano pa lang na kumbaga nagbablog ka lang Wait lang, bro Jules. Sumasagot pa, bro. question yung sinasabi mo, bro eh. Dapat, para kang pablong sinungaling din ang dadaya ka. Okay. Wait ko ng oras ko. Okay. Rasya. Wait ko na. Okay, so nagtatanong ka. Okay mga kapatid. So diyan nagtatapos ang ating first stage ng debate. So shoutout muna kay Mark Ray Balani, baliktad na yung picture. Shoutout din kay Minx Edgar, ginisa si Ali Javier. Shoutout kay Farhana Guru. Jules, ang usapan Bible hindi subjective, mahiya ka naman. Shoutout din mga kapatid kay Ronzen de la Cruz, kay Khalid Dawa. Sabi niya, nagtatanong ka ng language Tagalog, pumunta ka sa Greek at Hebrew. Sagutin mo, bro Ali, ng Arabic. Tingnan ko kung di ba mag-objection. Shoutout din mga kapatid dito kay Ronzen de la Cruz. Kakahiya ka, Ali, puro ka objection, di man lang matanggap. So mga kapatid, dako tayo sa ating nabaliktad nga yung picture, no? Bro Jules, rebuttal. Your time start now. Okay, salamat Mr. Moderator at sa mga nandyan sa live no, na nakikinig ng kahinaan ni Ali Javier sa debate, no? Masasabi nating napakahina itong debatistang ito, no? Dahil nakakatawa. Nakakatawa talaga eh. Hindi ko mapigilan yung tawa ko. Kasi tinatanong ko sa John 8:40 at doon sa mga nilatag niya, kung yung bang pahayag niya kanina, masasabi bang itong dishonesty o subjective? Pinili niya subjective. Ibig sabihin, ng subjective, bro, ang definition niyan, nagsasalita ka sa ganang iyo. Hindi katwiran ng Biblia o katwiran man ng Quran. Pinili mo subjective eh. Ag-aral-aral ka muna ha, bago ka makipagdigma kay Diyos Lukban. Di wala kang kadala-dala. Okay, ngayon, punta tayo sa tanong na talagang nasa akus yan, no? Sabi ko, doon ba sa pinahayag mo, matatawag ba itong lack of knowledge, truth, o lack of understanding truth? Sabi niya parehas. Yung pahayag daw niya, lack of understanding truth daw, parehas. Ibig sabihin nun, parehas ng daraya yung pahayag niya. Pambihira ka? Yung pahayag mo pala, parehas ng dadaya? Siguro hindi nag-aaral to ng English. Iniwan nyo yung Biblia. Hindi mo binasa sa English. Hindi ka nag-aaral ng English. Ha? Nakakatawa ka naman. Tututol ka sa Biblia, tanong lang ng English, di mo maintindihan. Lack of understanding truth. Ibig sabihin niya, nandadaya ka. Sabi niya, parehas? Ay, parehas pandaraya yung tanong eh. Okay. Mga kaibigan, tingnan nyo. No, tingnan mo ang kamangmangan nitong taong ito. Itong Ali Javier na ito. Nakakatawa. Pumili siya ng pandaraya. Ayan, pandaraya pala yung pahayag niya kanina. Hindi nag-aral eh. Yan ang sinasabi sa Biblia. Nagmamarunong. Sila'y nagmamarunong, ngunit mga mangmang. Mangmang ang tawag. Tama yung sinasabi ko eh. Tama ang sinasabi ng Biblia na mangmang si Ali Javier. O pumili ng pandaraya. Yun daw pinahayag niya ay parehas pandaraya. Lack of understanding truth, pandaraya. Lack of knowledge, truth,
pagliligaw. Ibig sabihin, pinili mo yung dalawa, but pa. Mantakin mo, but? Parehas? Tingnan mo kamangmangan mo. Tinatanong ko siya ng liswa butam. Pambihira, hindi naintindihan yung liswa butam. Minaliktad ko lang, walis tambo yun. Hindi mo naintindihan ang mga terminology. Liswa butam, tambo. No? Chumasir dancer, yung nagsasayaw sa club. Hindi mo naintindihan yun? Ngayon, wala, katawa-tawa itong aking ano. Ito daw yung pambato nila. Sa lahat ng mga Muslim, ito daw yung magaling. Magaling ba yun? Magaling ba itong taong ito? Tinanggap niya yung lack of understanding na pandaraya. Tapos, yung dishonesty. Hindi niya tinanggap. Yari din siya doon. Ang tinanggap niya, subjective. Subjective. Okay mga kaibigan, natutuwa lang ako sa kamangmangan ng taong ito. No? Kasi hindi niya magiba-giba yung pagka-Diyos ni Kristo Hebreo No? Sa Hebreo 1:8. Na patungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Ngayon, hindi nakapasa. No? Hindi nakapasa. Negative. Hindi nakapasa. Binugbog. Binugbog ng wika lang, terminology. Di mo alam? Ang bihira itong umalis pa, nag-Muslim Mangmang naman sa Biblia. Mangmang ka bro. Pinili mo lang. Ang bihira ka talaga, di ako mga mupon Pinili mo yung lack of understanding truth. Pandaraya yun. Kaya ibig sabihin ng pandaraya. Lack of knowledge truth. Pagsisinungaling. Ibig bang sabihin, Bro Ali, yung pahayag mo, pagsisinungaling, pinili mo dalawa? Ikaw talaga? Amang-mang mo? Wala na, patakataka ka pa. Wala na, talo na. Natindigan po natin ang ating pahayag sa Biblia na Diyos si Kristo at walang nagiba si Ali Javier sa halip siyang nasa ako natin. Wave ko ng oras ko. Salamat. Dako tayo sa second cross ng ating second speaker, Ustad Ali Javier. 7 minutes bro, pa-unmute mo na. Proceed ka bro. Wala pa bro. Wala pa. Okay, thank you. Proceed bro. Okay, Jules, nandaya ka lang dahil ang tinanong mo, hindi lack of understanding, kundi love of understanding at saka love of knowledge. Yun ang narinig ko. Dahil doon sa una, subjective ba o dishonesty na halos na magkaparehas na. Kaya nandadaya ka lang na parang Pablo, yes or no? No, hindi ako nandaraya. Hindi mo lang talaga alam ang pakahulugan ng English na yan kasi nga mangmang ka sabi ng Biblia. Mangmang. Tanong. Okay. Makabawi naman. Hindi ba doon sa stand mo puro lang tawa ang ginawa mo kasi pang-iinsulto lamang yung gusto mo? Tama o mali? No, utos yan ng Diyos. Matuwa kayo. Next question. Okay, Brother Rosia, mag-ano na to? Wala ka ng stand na tanong. to. Wala ka ng tanong. Sige. Sige. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating second cross. Dako tayo kay Ustad Ali. Second stand niya to. Your time start now, bro. Okay, thank you, Brother Rosia. Yung mga smarte rin naman at matatalino ay nakakaalam. Kasi nung nagtanong siya, alin ang pipiliin natin, dishonesty o subjective? Kung pupuntuhan mo dahil ang unawa ko doon, iba yung kanya, iba rin yung akin. Sa makatuwid, magkaiba kami na stand. Kaya alangan na piliin mo ang dishonesty doon. Dapat yung subjective. Nakita niyo yung point? Nung pangalawang tinanong niya, kasi plinano niya itong pangdadaya niya Ang narinig ko na sinabi niya, alin pipiliin mo? Love of understanding and truth o kaya love of knowledge and truth? Love ang narinig ko, L-O-V-E. Hindi love. Kaya mandaraya yung Jules na yan Di dapat ang sinagot ko, parehas na wala dyan.
Kaya ang alam ko, parehas na tama yun. Kita ninyo ba? Salamat po. Yes. Mungkin Anda ilang tahun na sa'yo? Talata wahid kamsa. Lenaran mas. Okay, tuloy ko mga kapatid. Itong ating stand, malinaw naman mga kapatid. Itong topic namin, Theology of the Bible. Pag-aaral sa Biblia kung ano ang kalagayan, anong doktrina, anong kaalaman hinggil sa Diyos. Pero anong matutunan nyo sa stand ni Diyos? Hindi pang-iinsulto kasi bumabawi siya dahil sa mga nauna naming mga talakayan, lagi siyang natatambling. Ngayon, masaya siya kaya tawa siya lang ng tawa kasi mayroon silang tsatsapin na ipupus sa kanila. Pero ang katotohanan ay siyempre, alam naman din naman ng tao kung anong talaga ang stand ng bawat panig sa topic na ito. Okay? Ang matalino, inshallah. Ang magabayan. Okay? Itong atin, bilang kami na mga Muslim, sabi ko nga, dahil lagi niya sinasabi na mangmanggaw ako. Okay? Napansin na niya na simple siya yung nagsalita nun. Tapos, sinasabi niya na yung Biblia daw nagsabi. Hindi. Sadya lang niya na ipahiya yung kadibate niya sa punto na hindi naghahanap ng katotohanan ito. Kasi kung theology of the Bible, ibig sabihin, kaalaman na hinggil sa Diyos na gamit ang Biblia, dapat patunayan mo doon kung ang Diyos talaga ay 3-in-1, si Jesus talaga. Hindi. At ang lumitaw talaga na katotohanan kung anong tinuro ng mga propeta na isa ang Diyos. Tama ba mga kapatid? Kaya nga mayroong turo Islamic na naglinaw sa lahat ng ito. Na kung ano ang kalagayan o doktrina o kaalaman hinggil sa Diyos, sa stand ko, one God lang siya. At wala siyang kagaya. Kaya nga sa Isaiah 46:9, walang kagaya ang Diyos. So hindi mo siya tatawagin na Ama, hindi nagkaanak, diba? Hindi namatay sa krus. Kasi may kagaya nga siya kung ganun ang punto. Diba? Kasi yung the great blessing na magkakaroon tayo sa kabilang buhay sa aral Islamic, may makikita natin ang ating Panginoon. Kasi ang mga propeta, hindi pa nila nakita ang Panginoon Diyos. Diba? Kaya pinag-aaralan natin yun kung sino ang Diyos. Kasi ang tanong ganito, kung nilikha tayo ng Diyos, anong dahilan? Upang sumamba sa Kanya. Yun ang sagot sa bakit tayo nilikha. Upang sumamba sa Diyos. Okay, mag-a-arise ulit ang mga katanungan. Paano sumamba sa Diyos? Sino ang Diyos? Sa Islam may sagot lahat yan eh. Okay, paano sumamba sa Diyos? Sa turo ng mga propeta. Kaya may mga propeta sa bawat panahon at henerasyon. Diba? Si David halimbawa, o kaya si Moses, sa Egypto, si Jonas, sa Nineveh, si Abraham ay sa Canaan, diba? Si Jesus ay sa Israel, si Propeta Muhammad ay sa Quraishi. Since ang Propeta Muhammad ay huling sugo, kaya saklaw tayo lahat. Ang turo lang nila ay isang Diyos na sasambahin. Sinampulan tayo na kung paano magdasal sa Diyos. Dahil ang magdasal sa Diyos yung pinakabuod ng ating spiritual na buhay na tumira pa tayo sa lupa kung tayo sumamba sa Diyos. So kilala na natin ngayon ang Diyos, kanyang pangalan na pinakilala niya na hindi binago ng unang sa huli. Allah, nasa Quran, at nasa Biblia rin ng mga Indonesian Kristiyano at mga Arab na Kristiyano. Allah ang Diyos na tinatawag nila kasi Allah lang ang Diyos natin lahat. Mag-isa lang ang Diyos natin lahat. Iba-iba lang yung pananaw natin kung paano kilalanin kasi nga yung natutunan na natin sa kung anong relihiyon na natin. So magkakaiba tayo ng pananaw kung sino ang Diyos, ang pangalan ng Diyos. Pero isa lang ang Diyos natin lahat. Ilahukum wahid wa ilahuna wahid. Sabi ng Quran. Diba ang Diyos ninyo isa? Kung ba, isa ang Diyos natin lahat. Ilahukum wa ilahuna wahid. Ang Diyos ninyo at Diyos namin ay isa lang. So, walang gaya ang Diyos kasi kamahalan ng Diyos, hindi niya maging kagaya ang nilikha niya. Yun ang punto rito. Makapangyarihan ang Diyos. Kaya lang, labag sa kanyang kamahalan na kung maging kapantayan, yung nilikha niya, edi safety ang mensahe ng Islam dahil dito talaga itinuro yung katotohanan.
Kaya lang gamit namin ang Biblia, nagwiwindang kami. Pansinin niyo, Biblia ang gamit namin. Kasi ang Biblia hindi katotohanan, kaya tinalakay ko sa unahin. Pero yung pandadaayan ng taong ito na si Jules, isang MCGI, wala siyang ginawa kundi mandaya na parang Pablo, parang sinungaling na Pablo yun sa Roma 3:7. Kaya yung mga tanong niya, imbis na love of knowledge and truth, love of understanding and truth, ang narinig ko is, look, yun ang narinig ko, love of knowledge and truth, at love of understanding and truth. Kaya sabi ko parehas lang. Pero lack pala, LUC. Kaya ito, mandarayan Pablo ito eh. Hindi na rin ako nagtataka kasi ito Pablo yan eh. Diba? Kaya, napansin nyo naman eh, lala, itong live ko, hindi lang naman doon sa tayo ng Russia. Malalaman natin yun siya kasi yung mga tao rin naman matatanin para pakinggan ko alin ang tama. At least kung talagang devote kang Kristiyano, doon ka napamahal sa Trinidad, pagkakat kakawin ka sikta ninyo, pero sa paniniwala mo lang na sa si Jesus, so hanggang doon na lang kayo. Hindi nyo ba iniisip ang sinabi ng Panginoon 67:10 ng Quran? Law kun na nasma aw na'kil ma kunna pitashad sa kung sana kami nakinig at nag-isip, hindi kami mabulit sa impyerno. Kung sasabihin ng mga tapos sa kabilang buwan, yan ang Quran, malinaw. Kaya ang Muslim globally, isa lang paniniwala pagdating sa Jesus. Anak ni Maria, tao, period. Wala nang God the throne. Pero ang Kristiyano sa baryo nyo palang kakawin lang tayo kung sino si Jesus. Ang problema kasi yung Biblia. Diba? Kaya lumipat kayo sa pagiging Muslim. Kasi kaya nga sabi niya kanina, pinagsiksikan niya kasi totoo naman na dati akong Kristiyano nila. So ayaw ko na sa Biblia, ayaw ko na sa kanyang Kristiyano. Kasi kung sa Christianity ako, wanto sa windang salpukan kung saan ako makikisabay na sikta. Pero sa Islam, pag sinabi Islam, Muslim ka, globally, isa naman yung turo. Pwede ito nga talaga ang mensahe ng katotohanan sa aral kung sino ang Diyos. Diba? Malitawag natin ngayon kahit Biblia pa lang yan dahil nga punto kanina, ang Biblia ay nagsamang tama at mali. So yung tama, ito yung kinumpirma ng Quran. Dahil ang Quran ang siyang revelasyon sa huling kapayagan hanggang sa huling araw. 15:9 ng Quran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Katotohanan na ipinanaog ang dhikr, pangalan ng Quran. Upang ito ay pangalagaan ng Panginoon. Dahil ito ang mananatili hanggang sa huling araw. Tignan niyo yung Biblia niyo. Diba, nagdaan na ng maraming pagre-retoke na kung mawala ang Biblia at Quran. Dahil walang nakamemorya sa inyong Biblia, so paano pa may balik? Kundi sa haka-haka na rin, katulad ng sinabi ni nung nandoon sa Lucas 1:3 na isinulat nila kay kagalang-galang na Teofilo. Ano yung tsamba na lang? Sa ano na lang narinig? Samantalang yung Quran ay salita ng Panginoon at pinagkaisaan ng mga Muslim globally. Sentido común. Yung nagkakawindang ba ng mga sikta Kristyanismo ang isang tama dyan? Tapos mali ang mga Muslim nagkakaisa sa paniniwalang isa ang Diyos. Pag-isipan naman natin mabuti mga kapatid. Kung lahat ay tama under Kristyanismo, bakit hindi kayo magkaisa? At sundan natin yung turo ng mga propeta na one God lang. Na magdasal tayo sa Diyos at tumira pa doon sa lupa na katulad ng ginawa nila. Na magpasting tayo sa ikasyam na buwan dahil nandun din sa Biblia naman. Nagpapasting ba kayo sa ikasyam na buwan? Na pagsamba sa kinilala nating isang Diyos na ginawa ng mga naunang tao? Hindi na kayo nagpapasting kasi dalawa na kayo, naligaw kayo eh. Ang mga Muslim na nasa tamang landas, sila pa rin ang gumagawa. So ang daming bakas ng Islam ang siyang tunay na relihiyon sa konsepto na one God lamang. Itinuro ng propeta. Mga ba't itinuro rin ni Moses o ni Jesus na mabasa sa matutuwid na talata ng Biblia. Kung saan, ang mensahe mapatunayan natin, one God absolutely incomparable. Yun ang Diyos. Kaya hindi yung Trinidad na Ama, na Anak, Espiritu Santo na pinako sa cross. Di ba ang daming salpuk eh? Time na. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating first speaker. Brother Jules, Okay. time start na. Ang tanong ko ngayon kahit ano na dahil nasa second round na tayo. Yung bang pinahayag ko kanina na narinig mo, brother, masasabi ba natin itong pneumatic truth o objective truth? Pili sa dalawa.
Pili sa dalawa, may Ulitin mo, pagpipilian. ulitin mo tanong mo. Okay, yung pahayag ko ba kanina sa first presentation ko, matatawag ba itong pneumatic truth? Number 1, number 2, objective truth. Pili sa dalawa. Parehas lang na mali yung pinagpipilian mo kasi parang ang Pablong Mandaraya. Objection, Mr. Moderator. Sinasadya mo Objection. na walang tama. Objection. Objection. Oo, categorical, kailangan niya pumili sa dalawa. Kung hindi, mag 10 seconds siya. Brother Okay, Ali, counter objection meron ba? counter mo ko, Brother Russia. Proceed. Yung rules ni Brother Russia, kung hindi ka pipili sa isa doon, kukunin mo yung both. Pwede. Kaya walang kaso doon. Okay, so Thank you. pwede yan mga kapatid na sumagot ng vote ha. So, Bro Ali, continue ka muna sa pagsagot mo bro sa vote. Okay na bro, next question mo na sa. Okay na, next Okay, question. next question tayo. Ang sabi mo kanina, galing sa sarili ko yung pagsasalita ko ng mangmang. May babasahin ako sa iyo para sa iyo ha. Kawikaan 14:7. Ang sabi dito, pumaroon ka sa harapan ng taong mangmang ay hindi mo malamalas sa kanya ang labi ng kaalaman. Tama ba ang talatang binasa natin? Yes or no? Tama yung binasa mo, eksakto sa'yo yun kasi mangmang ka nga dahil sinasabi ng Diyos yung tao. Samantalang kami matatalino dahil sinasabi namin yung totoo na tao si Jesus. Dahil siya ang mababasa natin na tao ako, sabi ni Jesus. O di mangmang ka nga. Next question. So, yung sinasabi ko pala kanina ay biblical, ay mababasa ito. Tama o mali? Ano yung sinabi mo? Elaborate mo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection Okay. bro. Ang object ko ay tatanong ko sa kanya kung tama ba ang pahayag ko kanina dahil nakasulat yung mangmang. Yes or no? Okay, so kay Bro Ali bro, meron siyang clarification. Ika-clarify mo ba? Ano ba daw yung sinabi mo or doon ka pa din? Pa-counter mo ako bro. Okay, proceed. Yung sinabi niya kanina, hindi pa niya binabanggit yung talata. Nung nag-stand pa lang siya, no, nagsasabi na siya na mangmang ako. Bagamat bawal pong mag-objection sa stand. So, okay lang, walang kaso sa akin yun. Okay, so ganito ang take natin dyan mga kapatid ha. So, ang sa question ni Brother Jules, pwede naman yan kahit hindi niya masyadong hindi clear or clear ba? So Bro Ali, paulit ng tanong Jules tapos tingnan natin kung paano sagutin. Okay. Biblical ba yung sinasabi ko kanina na mangmang ayon sa binasa natin? Yes or no? Biblical ba daw yun? Yes, biblical pero eksakto sa'yo, swak na swak sa'yo. Kasi nga sa pandaraya mo, sa pagsasabi mo hindi tama, kaya nga kawindang ng Kristyano mo, sumangmang ka kabilang sa mga maraming mangmang. Ang sabihin mo dapat, yung sinabi ni Jesus mismo, na tao ako, dahil yun ay hindi ka mangmangan, kundi pagiging honest mo dapat. Next question. Okay, next question. So, maliwanag na tanggap ni Brother Ali na yung binabasa natin mga viewers tagapakinig ay Question, biblical. Sinabi niya. Yung premise lang yun. Okay. Kahit ano na pwede na itanong sa John 8:40 balikan natin. Wait lang. For the next time. Bro Ali, proceed bro. Okay. Hindi ko alam kung na-absorb pa ni Jules yung ating rules na huwag siyang mag-side comments bago magtanong. Kasi pag ako nagtatanong, di naman ako ganyan. Okay. Nasasabihin ko muna yung nakaraan sa ginawa, sa tanong. Okay, so dapat huwag siya mag-side comments ng ganon. Okay, so ganito. Again, bro, Jules, yung question mo, bro, direct as possible daw, bro. So proceed ka, bro, sa direct. Okay. Pagbigyan natin na, okay. John 8:40, balikan natin. John 8:40, isang talata lang naman yung nilatag niya eh. Okay. Sabi mo kanina, alam mo ang pakahulugan ng John 8:40. Alam mo ba ang pakahulugan ng nuyin, ng sitas? Alam mo ba ito? Hindi. Mag-objection ako, brother. Proceed, bro, Ali, objection. Hindi ko alam kung Kapampangan ba o Bisaya yung salita na tinatanong niya eh. Counter. Kasi hindi naman po yun yung pinag-usapan namin kung ano yung ibig sabihin ng mga salitang yun dahil sana pinaghandaan ko yun. Okay. Thank you. So, counter hindi maano daw yung noyin. Bro, Jules, anong
Anong counter objection? Ang counter ko, kasi umamin siya na alam niya ang pakahulugan ng sitas. Kaya tinatanong ko siya sa Greek kung ano ang pakahulugan ng noyin. Doon sa sitas na tinatanong natin. Okay. Ah. So, bro Ali, sa Greek daw yun, bro. So, sasagutin mo ba ng 10 seconds, bro? Ipaliwanag mo lang or magbigay ka Yes, talaga? yes. Sagot, bro. Proceed, bro. Sagot. Kung sana nadawit doon sa kasunduan particular sa topic, dapat ibigay mo yung meaning sa Greek. Kung sana yun ang mga sinabi niya, talagang pinaghandaan ko rin. Next question. Pero hindi, Okay, nandadaya next ito question parang tayo. pablo Next ito question, eh. next question. Sabi Parang mo, alam pablo. mo. Sabi mo, alam mo. Ano sa Tagalog ang noyin? Sabi mo, alam mo. Ano sa Tagalog ito? Tagalogin mo. Kaya nga, kung Objection, Mr. Moderator. kung yan Objection, yung Mr. pinag-usapan Moderator. Wait lang. Objection set Objection. Objection, bro Jules. Okay. Tinatanong ko siya kung ano ang noyin sa Tagalog kasi sabi niya, alam niya eh. Okay. Okay. Bro Ali, counter objection, meron ba? Ano daw sa counter, Tagalog? bro. Proceed, bro. Hindi ko alam kung lasing itong kausap ko, brother, Russia, kasi ilang ulit na ito eh. Bakit siya magtanong ng salita na hindi naman namin pinag-usapan na ibigay ang meaning? Kundi ang unawa sa bawat punto ng theology of the Bible, sino ang Diyos gamit ang Biblia. Hindi naman yung lingwa pinag-usapan dito. Okay. So ganito ang Diba? ating take dyan, judgment. Bro Ali, I suggest na ipaliwanag mo ng 10 seconds yung tanong niya. Proceed ka, bro. Okay. Huwag kang magtanong ng ganyan, brother Jules, kasi hindi yan ang topic natin. Ang itanong mo, yung related sa ating topic. Next question. Thank you. Okay, next question tayo. At ngayon ay nag 10 seconds ka, ay magne-next question tayo. Okay. Uulitin ko. Alam mo Just ba 1 ang minute. pakahulugan ng John 8:40? Alam mo mga pakahulugan dyan ng sitas? Alam mo hindi? Alam ko nga, kaya nga Alam ang mo. ating topic, theology of the Bible. Sino ang Diyos? Kaalaman hinggil sa Diyos gamit ang Biblia. Hindi ba incomparable at one ang Diyos? Bakit mo sinasabi na tao at tatlo sa isang Diyos? Di ba sinungaling ka nga parang Pablo? Yes or Next no? question. Next Next question question. tayo. Ang sabi mo, alam mo ang pakahulugan ng John 8:40. Inamin mo yan ha. Huwag kang magsisinungaling sa mga nakikinig. Ano ang intole sa Greek ng sitas? Alam mo ba ito? Hindi. O 10 seconds ka. Hindi ko nga Hindi. pinag-aralan ka. Objection, Yung Mr. Moderator. salita na Objection, yan. Mr. Wait lang. Moderator. Objection, bro Jules, ano yan? Tinatanong ko siya ng intole kasi sabi niya alam daw niya ang pakahulugan. Ngayon, hindi pala niya alam. Ibig sabihin ba mangmang ito? Okay, so hindi sumasagot ang moderator, bro, ha? Bro Ali, meron ka bang counter objection doon? Counter bro, hindi ko Proceed. alam kung nananadya na to kasi hindi naman ang usapan yung meaning ng salita na banyaga sa atin. Hindi naman yun ang usapan dito eh. Okay. Kundi inuunawa yung kaalaman hinggil sa Diyos na gamit ang Biblia. Yun Okay. dapat itanong niya eh. Okay, so ganito ang take natin dyan. Yung unang lumabas sa bibig ni Bro Ali, sabi naman niya ay hindi. Ngayon, gusto ko ituloy ni Bro Ali yung sagot niya. Nandun naman yung hinahanap mo, Bro Jules. So proceed ka lang, Bro Ali. Paliwanag mo, bro. Kasi hindi naman nga ang topic, Brother Rasha, yung banyagang salita kung ano man yan at ibibigay ang meaning sa Tagalog, hindi naman po yun ang aming. Dapat diksyonaryo na lang ang ibinigay kay Jules para malinaw. Thank you. Okay, next question Next tayo. question. So inaamin mo pala ngayon na gumagamit ka ng 7 sitas. minutes time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. At shoutout muna kay Warley Espiritu. Sabi niya, si Pastor Pabibo, bakit hindi na lang kayo mag-debate na pure Greek? Hindi pa ba sapat ang translation? Mga kamote ang gumagamit ng pag-Greek pa na hindi basis ang Greek mo, mag-original ka kaya sa Hebrew. Hahaha, napunta na tayo sa Greek. Shoutout din kay Jomar Kapundag. So bakit nga kayo di nagkakaisa? Di mo pa sinasagot. Bakit kayo may Sunni at Shia? Shoutout din kay Khalid Dawa Misor. Dapat malinaw ang tanong. Nagtatanong ka sana, alam mo ba ang Greek ng John 8:40? Or alam mo ba sa Hebrew? Dapat malinaw. Di yung sasabihin mo na John 8:40. Dapat tanong, alam mo, basahin ang Greek or Hebrew. Shoutout din kay Farhana Guro, iyan na ang mga mangmang gumagamit na ng ibang lingwahe kasi walang alam. Dapat topic lingwahe, hindi Bible.
Shoutout din kay Jomar Kapundag. Bakit di rin magkaisa ang mga Muslim? Bakit may Sunni at Shia Muslim? So bakit may division din sa inyo? Shoutout din kay Ray Junior Pilapil. Ano ba ang asal ni Apostol Pablo? Question Rolandes Barcenas, si Ali Javier ang tinutukoy sa Hosea 4:6. At dito din kay Khalid, makipag-debate ka ng merong kaalaman na makuha namin sa paniniwala, di yung puro insulto, arogante tawag dyan. So mga kapatid, dako tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Ali patungkol dito sa theology about Bible. Your time start now, bro. Thank you, Brother Rasha. Pansinin niyo mga kapatid, theology about the Bible yung topic. Theology of the Bible. Okay? Kaalaman, doktrina, kung sino ang Diyos, kung ano sinasabi ng Biblia. Kita nyo yung stand namin dahil mayroon kaming basihan na Al-Furqan, yung Quran. Kaya ang stand natin, ang Diyos ay isa at walang kagaya. Tama ba? Kasi nga mabasa rin sa Biblia sa Isaiah 46:9. Pero ang stand nitong ating katunggali, yung kasalungat na nasa Biblia rin. Okay, outcome. Ang dami ngayon sikta Kristyanismo. Magkakaiba kayo ng pananaw sa kung sino ang Diyos. Tama, mali kayong lahat. 'Di ba? Kung ang Diyos ay mag-isa at walang kagaya at itinuro ng mga propeta at mabasa sa Biblia, tapos mayroon kayong mabasa na salungat. Okay, ito tanong. Nagsasalungatan ba ang salita ng Diyos? Yes or no? Ang sagot ay no. Kung ganun, pumunta tayo dito sa turo ng Islam dahil ito ang nagtuturo ng tinuro ng mga propeta na one God lang. Bakit? Dahil yung turo ninyo ay hindi naman kayo nagkaisa. Alam naman, kunin natin yung turo ng katunggaling ito na ADD o MCGI. Di ba hindi rin naman tinatanggap ng Kristiyano niya yung tinuturo niya? Ano pang kwenta ngayon na itanong niya yung mga banyagang salita? Ano ba itong nolio? Ano mang salita yan? Hindi naman yan ang pinag-usapan natin, nabigyan natin ng kahulugan. Hindi ba sapat yung pang-unawa natin sa bawat pananampalataya ngayon? Kung ang iglesia, one God, at si Jesus ay tao. Kung ang Jehovah's Witness, one God, si Jehovah ang Diyos, si Jesus ay tao. O, matututulan nyo ba yan? Bakit ngayon mayroong sumulpot na MCGI, dating daan, na itinatag noong 1985 sa Pampanga? Nasaliwas doon sa turo ng mga propeta. Alin ang tama na ngayon? Hindi ba yung tinuro ng mga naunang propeta na one God lang? Tama. So, dahil sa pagkakaiba-iba ninyo, okay, nandito ang Islam ngayon. Al-Furqan ang tawag sa basihan ninyong Quran. Nagtuturo rin ng one God absolute. O diba natagpuan natin ngayon na ang pagkilala o kaalaman hinggil sa Diyos gamit ang Biblia, dahil ito nga ang topic, theology of the Bible, ay one God absolutely at hindi Trinity. Pansinin niyo kung si Jesus ay Diyos. Maisip mo ba na yung Diyos mo kumain, umiyak? Kasi ano yan yung Diyos na Ama, yung Diyos na Anak, yung Diyos na Espiritu Santo, hindi tatlo, kundi isa. Kung isa pala yon at naging tao, so hindi hiwalay yung Ama at hindi hiwalay yung Espiritu kasi iisa lang yon. Naisip mo ba na namatay yung Diyos? Naisip mo ba na kumain ang Diyos? Na tao ang Diyos? So mali yan. Mali yung turo ng Trinity at particular yung pagsabi nyo na Diyos si Jesus. Kahit ano pang uri ng pagpapaliwanag ninyo na Diyos si Jesus, hindi nyo yan malilinaw. Pinag-usapan na rin yan ng mga naunang henerasyon. Kaya ang mensahe natin ngayon bilang Muslim, ito yung tama. Kaya, in fact, maraming umaangkap sa Islam. Isa na ako sa buhay na patotoo na dating Kristiyano na nag-Muslim. Isipin ninyo kung kamangmangan nito. Hindi. Partikular kung Kristiyano, kabininyagan ka nung ikay batang sanggol. Ginawa kang Kristiyano. Nakapag-isip ka ba nun? Hindi. Thank you, Brother Rasha. Pero kami bilang nasa tamang gulang na umaakap sa Islam, ito yung tama. Ikaw ang magdidesisyon. Makita mo yung tama. Sagot naman doon sa nagko-comments ng Shia at Sunni,
Pansinin niyo mga bro, lahat ng Muslim globally, Allah ang sinasamba. Propeta Muhammad huling sugo. Si Jesus ay sugo. Tama. Pero kayo, sa baryo nyo pa, nagkakawindang kayo kung sino si Jesus. Di ba? Kung sino ang inyong Diyos magkakaiba. Maisip nyo ba ngayon yung kinoment ninyo? Oh, fine. Inaanyayahan namin kayo na mag-Muslim. Inshallah, ang gabay ay sa Panginoon. Ang atin lang ay magparating sa pamagitan ng Russia TV. Kay Brother Russia, thank you. At kay Brother Jules. Okay? Ang gabay ay nasa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Binabalik natin ang pasasalamat sa Panginoon at pagpupugay sa huling propeta Muhammad, peace be upon him. Assalamualaikum sa mga Muslim at magandang gabi sa lahat ng nakikinig natin kababayan. Salamat. Thank you, Brother. Okay. At dako tayo mga kapatid sa ating final conclusion din ng first speaker. Brother Jules, pamute mo na bro Alea. Your time start now, bro. 5 minutes. Okay, maraming salamat mga nakikinig, mga viewers natin, na mga giliw natin tagapakinig at sa ating butihing moderator. Ngayon, nagpapalusot pa ang ating kaibigan, Talaga, kulang ka sa kaalaman. Simple question lang. Ibig lang sabihin nun unawa. Ano ang unawa? Mute ka muna. Ano ang unawa? Yan sa John 8:40. Hindi mo kasi pinag-aralan yan Kaya sasabak ka, kulang ang bala mo. Sabi ng Kawikaan, yes, ang mangmang ay mamamatay sa kakulangan ng pag-uunawa. Sabi sa'yo, ang mangmang ay mamamatay sa kakulangan ng pag-unawa. Di ka pala umuunawa ng sitas Basa ka lang ng basa. Tao si Kristo. Pero yung unawa, naiwan. Iniiwan mo yung unawa. Yun ang pinakamahalaga sa lahat ng babasahin mo. Lalo na sa theology, sa Biblia. Yung unawa, yung diwa. Ang ibig sabihin doon, yung mga tulad ng linking verb, action verb, ayan, mga grammar, kailangan yun. Yung pagkaugnay-ugnay. Kaya tinatanong kita dyan, kaya lang, kulang ka sa pag-aaral, sabi ng Biblia, mamamatay sa kakulangan ng pag-uunawa. Okay? Ang sabi sa Kawikaan 14:2, gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti. Sabi ng Diyos, gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman na hindi mabuti. Brother Ale, hindi mabuti sa iyo yan. Dapat aralin mo yung mga pakahulugan ng sitas. Lalo na yung kung saan isinulat sa Greek, ang original na sulat ng Bagong Tipan ay Greek at Hebreo, ang lumang tipan. Gets? Yan ang kulang sa iyo, mag-aral ka kasi pang old debate ka Iba na ngayon ang debate, bro. Iba na, patalinuhan. Huwag kang sasaba kung yan lang ang bala mo, mapapahiya ka lang. Okay? Wala kang nagiba at nananatili ang ating stand na Diyos si Kristo. Dahil hindi ka pumasa sa pagsubok. Tapos mag-aanyaya ka, hindi ka nga marunong umintindi ng English. Subjective lang tinanong mo pa sa kasama mo. Tanong pa siya, ano daw yung subjective? Tinanong ako ni Jules, ano daw yung subjective? Abay, nung malaman-laman, nagpalusot na. Laking. Ang nabungol Kasi mangmang nabungol Love daw, lak lang pala. Tinanggap niya, yung pandaraya niya, yung kasinungalingan niya, bot. Tinanggap niya, bot. Parehas daw, bot daw ang kanyang sagot, pandaraya, pandurugas. Nagpahayag ka ngayon dito sa Rasa TV. Maraming nakikinig, mga kapatid mo. Di ka ba nahihiya niyan? Ang sagot mo pandaraya, yung pahayag mo pandaraya, tapos mag-aanyaya ka. Yung pahayag mo pala pandaraya. Nung klaseng katwiran yan, mayroon ka. Sa susunod, mag-aral-aral ka muna ng Greek, ha? Mahirap yan. Debate ito. Tapos yung dala mo, isang sitas, John 8:40. Di ba? Tututol, mantakin yung mga kaibigan. Tumututol, isang sitas ang dala, John 8:40 lang. Tapos lumaway na siya. Okay, salamat. Lumaway na siya. Sa Kawikaan 3:5, sabi doon, tumiwala ka sa Panginoon at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Tapos, dala-dala mo sitas, John 8:40 lang.
Tapos lumayas ka pa sa Biblia. Pumunta ka ng Muslim. Hindi ka talaga natuto. No, wala kang natutunan. Ang dala-dala mong hitas, isa lang eh. Isa lang ang kabisado mo. Jan 8:40 lang eh. Ha? Sabi ng Biblia, pumaroon ka sa harapan ng mangmang ay hindi mo mamamala sa kanya ang kaalaman, yung labi ng kaalaman. Wala ka nun. Paano ka magkakaroon ng labi ng kaalaman? Isang sitas lang ang dala mo. Samantala ako, binuulan kita ng talata. Kaya tama yung 2 Timoteo 3:7 na laging nagsisipag-aral at kailanman na hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ito yun. Itong si Ali yun. Nag-aral siya ng Biblia una, hindi nakarating ng katotohanan. Lumipat sa Muslim. Naiwan ng tsinelas. Matanong lang ng simple English lang. Di naman malalim yan. Nangamote. Pambihira ka naman, Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between MCGI and Islam. So before natin end yung ating live, syempre magpasalamat muna kayo sa lahat ng manonood at makakapanood pa nito. Saan man kayo nanonood ngayon, unahin natin si Brother Jules. Pasalamat lang, bro. Okay, maraming salamat, Brother Rasya, at sa aking kaibigan na si Hali Javier. Sabi sa Biblia, ang aming pakikibaka ay hindi sa laman, kundi sa espiritu. Kaya kaibigan ko ito. Salamat po sa mga nakikinig. Sana tangkilikin nyo ang ganitong uri, no? At puntahan nyo ang aking page, no? Sa Facebook. Makikita nyo doon. Marami kayong matutuklasan. Maraming salamat po sa inyo. God Okay, bless. at salamat din. Ustad Ali, salamat, bro. Unang-una, pinapasalamatan natin ang nag-iisang Panginoong Diyos na ating sinasamba sa pagkakaibang konsepto lamang at nagpupugay sa mga propeta, partikular sa pinakahuli, Propeta Muhammad, at nagpapasalamat tayo kay Brother Rush at kay Brother Jules at sa lahat ng nakibahagi sa ating talakayan, Theology of the Bible. Okay? Thank you very much. Basitaan nyo kami sa aming Facebook at dito sa Sarasya TV. I-share ninyo yung kanyang mga live, ang dami-dami dyan para umabot sa mga tao ang mensahe na maka-Diyos dahil preparation for the eternal life po yung ginagawa natin, mga kapatid. Thank you, Brother Rasha. Okay, maraming salamat din at Rasha TV gusto niyong magpasalamat sa lahat na nanonood at kung gusto niyong maghamon kay Brother Jules at Ustad Ali, so pwede niyo akong gamitin as moderator sa iyong pag-uusap. Kasi sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. You can follow also Brother Jules sa kanyang Facebook kung gusto niyo mag-sorry sa MCGI at kay Ustad Ali, meron siyang mga content kung gusto niyo mag-sorry sa Islam, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.